So what's up, guys? So obviously, as you can see, this is a different angle. I'm exploring my options here. So yeah, try lang natin dito naman sa kabila. Last time dun eh. So try natin sa right side. So, for this episode, welcome back to Midnight Thoughts. This is the third episode, and for this episode, actually hindi ko alam. So tonight, naisip ko lang maging a little bit of nostalgic, no? For your information, I am a 90s kid. Pinanganak ako 1992, no? Kung saan uso yung rotational brownouts, yan, mga mababang pamasahe sa jeep, and sa FX, sa taxi, gano'n. Mas simple lang, parang mas simple lang yung buhay before, at least no, sa family namin. Speaking of simple, no, gusto ko lang siguro balikan yung mga simpleng bagay or gawain dati, no, na medyo, hindi ko naman sinasabi na wala na ngayon, pero medyo nag-iba na, no? Ginagawa pa rin siguro natin, pero sa ibang pamamaraan na. So of course, dahil yan sa ever changing or ever evolving ng technology. Well, disclaimer lang, yung mga mababanggit ko siguro, this is freestyle lang. Freestyle ko lang to. I don't have bullet points. So yung mga mababanggit ko, siguro I don't know kung ilan, pero magbabase lang ako sa aking personal experiences. So ayun, let's try it. Siguro number 1 on my list is yung communication, no? Writing letters before 90s to right now yung mobile or wireless communications na, no? Before kasi, kaya ako nasabing mas simple lang. Kasi back then, when I was elementary, parang 98, 99, mga ganun, before 2000. Wala namang cellphone. Siguro yung meron, pero yung lang, corporate, or yung pang mayayaman lang, ganun. Pero kami, wala kaming phone. Ayun, landline kami. And may pager, yung mom ko. Pero wala akong sariling phone. So, ang means of communications lang namin ng friends ko is kung may landline sila, pwede ko silang tawagan. Pero pag wala, of course, wala. Pwede lang tawagan through payphone, pero hindi ako makatawag sa kanila. So, ganun. And dun sa mga previews, yung mga puppy love, ganun. Siyempre, hindi ka makakatawag sa phone kasi makukulik kayo ng parents niya or kung sino man, kuya or ate. So, before, old school na stationary love letters. So, naranasan ko yun. So, salatan lang kayo, no? How was your day? Kung ano tinetext siguro ng mga kabataan yun na nasa ligawan stage. Yun din. So, kumusta ka na? Hindi naman kailangan before, hindi naman kailangan long format ng letters. Short format lang, parang 1/4 sheet lang ng paper. Kunyari, diba may stationery ka na malaki, gugupitin mo yun into 4, into whatever you like. Yun lang, kukumustahin mo lang siya sa araw na yun. Lalo na kung kapitbahay mo siya, tapos syempre hindi kayo pwedeng sweet, no? Mahuhuli kayo. So that time we're using stationary love letters. Ngayon hindi na I'm not saying yung ngayon is pangit like before. I'm just comparing kung ano yung before and
ano yung nakikita ko ngayon. So ngayon, parang depende na sa sa elderly or sa magulang kung kailan kailangan humawak ng phones yung or gadgets yung mga bata. Set examples na lang, going back sa mga nagliliguan, napakadaling mag-text and hindi na nga text ngayon parang messenger na hindi na text, lahat ngayon through wifi and data na so yan. I know you nagigets nyo yung difference, no? Before di mo kailangan upload, kailangan mo lang kahit di ka stationary, kahit papel lang talaga one paper, no? Sulat. Then if takot kang magbigay or iabot sa kanya, papaabot mo sa best friend mo or best friend niya or sino man ng nyo, bridge. So ganun. Ang sarap lang balikan na simple lang before. And next, I think yung means of parang siguro to simplify, money, yung murang bilihin or murang bilihin. Kano lang dati yung mga pagkain, mga chichiri, piso, diba? Ngayon may piso pa rin pero hindi na kasi lalaki dati. Like yung favorite ko na na chippy, yung chippy na hindi yung blue saka red saka green na, yung chippy na tig-piso. Dati punong-puno yun ngayon parang wala na sa kalahati. Well, di ko masisisi dahil yan sa inflation, pero yeah, before sobrang mura lang, though that time wala naman tayong mga pera, yung mga kaedad ko na hindi naman mayayaman. Yung piso na yun, yung kickback pa yun sa mga pinabiling ng parents namin na sibuyas, toyo sa tindahan, yung mga sukli sa amin na. So ganun lang makakabili ng chichirya kasi bawal din kumain chichirya dati. So ngayon mahal na parang yung malaking chichirya nasa 30 plus na 30. Grabe, ang mahal. I'm not saying na mahal siya dahil mahal ibenta, pero kasi kumbaga maliit na yung value ng pera ngayon dahil sa taas ng inflation. So I'm not sure pala dun sa relativity ng dalawa, pero parang ayun yung nakikita ko dahil mataas yung malaking inflation, bumababa yung value ng money. I don't know if that's correct, pero fuck it. I'm just freestyling this. Next is in games. Before ito nakikita ko to, obvious na to ngayon kasi wala nang naririnig niyo ba si Kidlat? Lakas nung iyak niya. So yeah, going back, yung games parang wala na naglalaro wala na naglalarong bata ngayon sa labas, like before na after school labas talaga parang patintero, ganun, habulan, mataya-taya, 21, piko, Chinese garter, ganun. Iba na kasing games, like what I've said kanina na nag-evolve na kasi talaga dahil sa technology ng mobile games na kasi yung popular ngayon. Hindi naman natin masisisi kasi very convenient naman talaga maglaro ng mobile games kasi hindi ka nalalabas ng bahay, hindi ka na pagpapawisan. I mean, playing casually kasi may professional tayo na esports So I'm talking about casual gaming lang, tropa-tropa lang kayo. Iba na ngayon talaga. And yung mobile phones ngayon, kahit yung mid-range or lower end ng phones, kaya na yung mga games dahil matataas na yung specs kahit cheap yung price ng phone. So abot kamay mo talaga yung mobile games. Before talagang kailangan mo lumabas ng bahay, kailangan mo magpaalam sa parents mo, lalabas mo na para maglaro. Minsan iba pa yung paalam namin, para lang makalabas.
minsan after project saka lang kayo maglalaro, ganun. So different eras of gaming na luckily na try ko both, kasi ngayon naglalaro din ako ng mobile games, very casual lang, hindi nga ako magaling mag Mobile Legends so, ayun. Before wala ang laro before, parang parang lahat ng laro na hindi ka pagpapawisan. Yung larong kalya parang walang ganun na hindi ka magpapawisan, parang lahat talagang uuwi ka sa inyo na dungis ke. And siguro last na to, pang fourth na to, medyo matagal na rin yung podcast. Siguro yung last is yung culture ng neighborhood. Siguro naka-anchor din to dun sa mga bata, kasi before ang nag-light up talaga ng yung neighborhood is yung mga bata naglalaro sa labas kasi yung parents natin that time, or yung mga kuyas natin that time, ates natin that time, nag-work na yung mga yan. So wala namang remote dati na work, like work from home, wala namang ganun dati. So nasa office talaga sila, natitira talaga sa kalsada, sa bahay. It's either lolo and lola and yung mga bata na after school. So ngayon parang iba na bukod sa hindi na nga lumalabas yung mga bata para maglaro, parang naka-anchor na lahat sa sa online. Based on my lang ito experience and observation, and I'm not saying na mali yun or tama. Syempre both sides meron kanya-kanyang pros and cons yan, pero I'm not here to discuss that. I'm just stating the comparison lang siguro nito before and what we have in today's era na. So iba yung culture before na parang close, kahit hindi kayo family, parang andun yung close family ties na culture ng neighborhood parang before naabutan ko pa nga yung pag may luto yung kapitbahay nyo, mabibigyan kayo ng ulam. Naranasan namin yung before. Wala pang technology noon, na hindi pa nagbo-boom ng sobra sa residential or sa sa amin. Ngayon kasi parang hindi na siya uso, or dahil siguro hindi na rin uso yung ganun na nag-share kayo sa kapitbahay. Sa iba hindi ko dyan na-generalize I mean yun nga, sabi ko sa disclaimer ko, yung mga mabanggit ko dito are based sa aking personal experiences. So yun, hindi ko na na-experience kasi yung ganun, siguro dahil pag umorder ka ng sa Grab, syempre hindi mo naman i-order yung kapitbahay mo para bigyan mo. So walang susobra doon, sakto lang talaga sa inyo. So siguro ganun, and siguro everybody's busy na sa work and even sa bahay, yung mga bata may na sila I mean, pag may bata sa bahay doesn't mean wala silang pasok, kasi may mga hybrid setup na and with all that being said, siguro bottom line lang dito sa topic ngayong gabi, I myself maybe in some way, shape or form took that for granted. All those simple things na nagpapasaya or nagpasaya sa akin before, na ngayon at this stage of my life I'm already longing na. Kasi right now kahit anong pilit kong simplihan lang yung buhay, like before, kasi palagi ako nagre-reminisce ng samantalang dati wala akong problema, ganun. May times na ganun ako mag-isip, parang gusto bumalik sa 90s where all are simple simple lang in nature. Well,
I mean, hindi ko naman mayaalis yung nag-impact ng technology sa present lives natin. Like phones, yun nga, sinabi ko, like phones. Sa work, kailangan yan. Even sa school, banggit ko kanina na kailangan din ng phones. Dahil hybrid na ngayon ang ibang curriculums natin sa school. Elementary, high school, college, senior high school, di ba? Well, para sa akin, ang hirap hanapin ng peaceful moment or peaceful life sa kind of surroundings natin now compared before. Again, at least for me, no, based on my experiences lang. Kaya para sa akin, importante talagang me time. Me time. Yep. Hindi yan cliche. Kasi madalas doon natin nakukuha yung kahit ako, at least for myself, doon ko nakukuha yung inner peace na kailangan ko or natin, no, to quiet out the surroundings. Masyado nang maingay. I mean, not literally, pero maingay na yung surroundings natin. Ang daming hate, ang daming good and bad comparisons, ang daming toxicity sa work, sa relationship, sa neighborhood, sa family, sa workplace. And I think ang isang way to quiet that or to have that inner peace is take time to breathe. And if you're a 90s kid, no, take yourself back to the time where life is more simpler. Hindi naman siya masama eh. It's not like you're daydreaming all the time. Parang if you do take yourself back kasi doon sa simpleng buhay na meron kayo, kahit hindi 90s, even 2000s and 2010s, may part yan na simple lang eh. And magkakaiba naman tayo ng ng kung paano lumaki. So take yourself to those times na simple lang yung buhay, hindi complicated, hindi toxic, no, and cherish that. Parang it will somewhat reset you in a way that your mindset is malayo ka na sa kung ano ka before, and that's a good thing. So pikit ka, dasal ka, then laban ulit. Ganun lang. Easier said than that. Pero ganun lang. Parang remind yourself na you've come a long way, no? And that will make you cherish every moment from that point on, and it will make you even more grateful for what you have right now. And do not take anything for granted kasi like technology, sobrang bilis lang lahat ng yan. And I'm not saying technology lang, even life. So be grateful, and if you're a 90s kid, fist bump. So I guess that's it for tonight. Medyo mahaba na tong episode na to. Shout out sa mga 90s kids dyan, and I hope you are doing fine. I hope you are striving where you at, and if you're not, just take your time. Life is not a race, no. Enjoy the journey, no? So yun lang. Good night, and thank you for listening and watching. This is Ron. Bye.